Amen. Purihin ng Diyos ngayong umaga. Magandang umaga po sa ating lahat at higit sa lahat sa ating pong Panginoon. Ngayong umaga, tayo po muli ay dudulog sa presensya po ng ating Panginoon upang siya po ay ating sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Upang simulan po ang ating gawain, sa scripture reading, tayo po ay pangungunahan ni Sister Beth Kurugan at susundan po ito ng opening prayer na pangungunahan naman po ni Sister Sylvia Marquez. At sa ating mga panambahang awit, tayo po ay pangungunahan ng praise and worship band. Naanyayaan ko po ang lahat ay magsitayo. Amen, hallelujah. Magandang umaga po sa inyong lahat. Sa ating pasimula po, buksan po natin ang ating mga Biblia sa Psalm 16. Verses 1 to 6. Kung inyo na pong natunghayan ay pangungunahan ko na po kayo. Panalangin at ng pagtitiwala sa Diyos. Panginoon, ingatan ninyo po ako, dahil sa inyo ako nanganganlong. Kayo ang aking Panginoon. Ang lahat ng kabutihang natamo ko ay mula sa inyo. Tungkol sa mga taong banal na nasa lupain, sila'y napakabuti at lubos kong kinalulugdan. Ngunit ang mga dumudulog sa mga Diyos-Diyusan ay nadagdagan ang mga kahirapan. Ako'y hindi nakikisama sa paghahandog nila sa dugo ng kanilang Diyos-Diyusan o banggitin man ang pangalan ng mga ito. Panginoon, kayo ang lahat sa aking buhay. Lahat ng pangangailangan ko'y inyong ibinibigay. Kinabukasan ko'y inyong hinahawakan. Panghuli ay last verse. Ang mga biyayang kaloob na ito'y sa akin ay kahanga-hangang tunay. Tunay na pakaganda ng kalooban ninyo sa akin ay ibinigay. Purihin ang salita ng Diyos. Tayong lahat po ay lumagay sa diwa ng panalangin. Damhin po natin ang presensya ng ating Panginoon. Good morning, Lord. Good morning, Jesus. Good morning, Holy Spirit. Purihin ka po, aming Amang Banal na makapangyarihan sa lahat. Dakilain ka, luwalhatiin ka, sambahin ang ngalan mo sa Espiritu at katotohanan. Hallelujah. Lord, maraming po salamat sa umaga ito, Lord, na ginising mo po ang bawat sa aming magkakapatiran na taglay po ang buhay. Kalakasang nagmumula sa iyo, Lord. Salamat po, dinako mo nga po ang bawat sa amin dito sa lugaring yung bahay-sambahan ng ligtas at payapa. Salamat, Lord, dahil muli mo nga po kaming pinagtipon-tipon upang mag-aral, makinig ng iyong mga salita, O Lord, na tunay po na ito po'y nagpapatatag ng aming pananampalataya sa kabila po ng maraming mga pagsubok sa mundong ibabaw. Tunay po, Lord, na riyan ka laging handa sa aming gumabay, mag-ingat, magpala at magkaloob ng lahat ng aming pangangailangan. Tunay pong tapat ka sa iyong mga pangako. Hindi ka po nagbabago noon, ngayon at magpakailanman, O Lord. Dakila ka po sa aming buhay, O Lord. At sa umagang ito, bago nga po kami tuloy dumulog sa iyong banal na harapan, papasaliksik po kami sa iyo kung anong pong mga kasalanan naming nagawa, naisip, nasabi. Patawarin mo po ang bawat sa amin, O Lord. Pakalinisin mo nga po kami upang maging kalugod-lugod po kaming makalapit sa trono ng biyaya. Salamat po, Ama, sa pagpapatawad mo at muli, tinataas po namin ang banal na gawain sa umagang ito, O Lord. Niling po namin ang pangunguna ng banal na Espiritu. Tinataas din po namin sa iyo ang muting pastor na gagamitin mo po sa umagang ito, Lord, na magbigay ng mensahe ng mga salita, O Lord. Pangunahan mo po ang buhay niya, O Lord. Bigyan mo po siya ng malinaw na kaisipan na ma-deliver niya po ang mensahe ng tunay po, Lord, na pawang katotohanan lamang aming marinig, O Lord. At ito po naway magpatatag ng aming buhay spiritual habang hinihintay po namin ang muling pagbabalik ng aming Panginoong Jesus. Nawa po madatnan ang bawat sa amin na mainit pa rin naglilingkod, Lord. Maging aming buong sambayan, akaya mo po sa iyong mga gawain tulad nito, Lord. Salamat ng marami sa iyong mga salita nga. Mapapakinggan sa umagang ito, Lord. Tunay po na hindi po ito nawawala ng pagulong. Salamat ng marami maging sa aming mga kapatiran na wala pa po, Lord. Ikaw po ang magpaalala sa kanila nawa sila rin po magkaroon ng kauhawan
sa pagdalo sa mga gawain ito, Lord. Pang sila rin po ay mas tumatag pa sa kanilang pananampalataya. Sa oras na ito, ginagamit namin ang kapahamalang binigay mo po sa amin upang yurakan sa salain ang manggawa ng kaaway sa pangalan ni Jesus. Walang karapatan na guluhin, gambalain ang gawain ito. In Jesus' name, Jesus' name. Maraming po salamat, Ama, ngayon pala ay naangkin na po namin ang katagumpayan ng iyong gawain. Pinabalik po namin sa iyong pinakamataas na papuri, pasalamat, pagsamba, O Lord. Ito po aming samot panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Oh, hallelujah. Hallelujah. Maraming salamat po, Panginoon, bagamat dumadanas po kami ng iba't ibang klase ng pagsubok. Ikaw ang Diyos na nagpapatatag sa amin, Panginoon. Ikaw ang Diyos na nangangako na hindi mo po kami iniiwan o pababayaan man. Hallelujah, Lord. Purihin ka, Panginoon. Purihin ka, O Diyos. Hallelujah. Lahat po ng may labi, lahat po ng may bibig, purihin po natin ang Diyos sa umagang ito. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Hindi po hadlang ang sama ng panahon upang siya'y maitaas sa lugar ito. Hallelujah. We love you so much, Lord. We love you so much, God. We love you so much, Jesus. Hallelujah. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Hallelujah. Glory to God. Glory to Jesus. Hallelujah. Oh, purihin ka, Panginoon. Yes, Jesus. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Lahat po ng may tinig, umawit po tayo para sa ating Panginoon. Hide me now under your wings. Over
find rest, my soul, in Christ alone. Know His power in quietness and trust. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood, and I will be still, know you are God. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood, and I will be still to know you are God. Hallelujah! When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Yes, we, Father, you are King over the flood, and I will be still, know you are God, and I will be still, know you are God, and I will be still, know you are God. Amen, Lord. Hallelujah, Lord. Patuloy po tayong lumagay sa diwa ng presensya ng ating Panginoon. Purihin ka, Panginoon. Hallelujah. Glory, glory to God. Hallelujah, hallelujah. Worship your name, Lord. Glory to God. Glory. Sambahin po natin ang ating Panginoon. Ano man po ang kalalagayan natin, taas po natin ang pangalan ng Diyos sa lugar na ito. You are forever in my life. You see me through the season. Cover me with your hand and lead me in your righteousness, and
po, patuloy tayong umawit sa Panginoon. Malaya po tayong pumalakpak, sumigaw at umawit sa ating Panginoon sa umagang ito. Amen! Yes, Lord, tunay nga ako ng napakabuti ng Panginoon sa umagang ito. Yes, Lord, hallelujah. Sumayaw po tayo. Yes, sumayaw sa Panginoon. Dalaw po natin ang ating mga katawan. Hayaan po natin na makita ng makarating sa ating Diyos na buhay. Ating pagpupunin buhay. I know He rescued my soul. His blood covered my sin. I believe. I believe. My shame is taken away. My pain is healed in His name. I believe. I believe. I raise the banner. My Lord has come in praise. My Redeemer, my Redeemer, my Redeemer, my I know Who rescued my soul. His blood covered my sin. I believe. I believe. My shame has taken away my pain. My pain is in His name. I believe. I believe. I'll raise the banner. My Lord has conquered the world. My Redeemer, my Redeemer, my Redeemer, my Redeemer, my Redeemer, my Redeemer, my You lift my burden. I rise with you. I'm dancing on these mountains out to see your kingdom come. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer, my Redeemer, my Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer
Sa aklat ng Mateo, Kabanata 5, talatang 9. Mateo chapter 5 verse 9. Isang talata lang po. Sabi rito, mapalad ang mga mapagpayapa sapagkat sila'y tatawaging mga anak ng Diyos. Purihin po ang salita ng Diyos. Tayo po ay muling manalangin. O maraming nasa langit, ikaw na mga pangyarihan sa lahat. Sa iyo'y walang imposible. Maraming pong salamat sa pagkakataong itong ibinigay mo sa bawat isa na makapunta rito sa iyong bahay-sambahan upang muli ay makarinig at makapag-aral ng iyong makapangyarihan salita. Patuloy mo po kaming pangunahan. Buksan mo ang aming mga espiritual na kaisipan upang ang lahat ng mga salitang aming maririnig ngayong umaga ay aming maintindihan at maging isang pagpapala sa bawat isa po sa amin. Gayon din ang iyong abang alipin, patuloy mo kong gabayan, turuan, sa pamagitan ng iyong banal na espiritu upang hindi ako makapinsala sa iyong makapangyarihan salita. Ikaw lamang at ikaw ang mataas at maparangalan sa umagang ito. Marami pong salamat sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen and amen. Pwede na po tayong upo at ang pamagat ng ating teksto ay ang tagapagpayapa. Mula sa salitang payapa, nung tinignan ko ang ibig sabihin doon sa aking English-Tagalog dictionary, ito daw ay kalayaan. Ang kapayapaan daw ay kalayaan mula sa anumang kaguluhan, digmaan, sigalot, alitan, takot at kabalisahan. Ibig sabihin, ang payapa ay katahimikan, kaayusan at kaligtasan. Kanino ba natin matatagpuan ang kapayapaan? Sabi ng ating Panginoon doon sa John chapter 14 verse 27, ang aking kapayapaan ay ibinibigay ko sa inyo. So, malinaw na ang salita ng Diyos ang pinanggagalingan ng kapayapaan ng lahat ng taong sumasampalataya sa ating Panginoon. Sabi sa ating teksto, mapapalad ang tagapagpayapa. Sino ba ang mapapalad na ito? Sila ang mga taong gumagawa ng kapayapaan sa kanilang tahanan. Sila ang mga taong gumagawa ng kapayapaan sa kanilang komunidad. Sila ang mga taong gumagawa ng kapayapaan sa kanilang church. Anong klase bang tao itong tagapagpayapa? Una, sila ang mga taong madaling magpatawad. Madaling nawawala ang galit sa kanilang puso at napapalitan ng pagpapatawad. Ikalawa, sila ang mga taong kinakikitaan ng pag-ibig ng Diyos. Ibig sabihin, sa lahat ng sitwasyon, laging pag-ibig ang kanyang iniisip sa kapwa. Ikatlo, sila ang mga taong nagtatayo, nag-aayos ng mga relasyon at hindi sumisira. Ibig sabihin, sila ang mga taong pinagkakasundo nila ang mga taong meron alitan. Nasaan pa ang mga taong o mahalagang taong ito? Hanapin natin sila upang ang bawat isa sa atin ay mapagpala. Una, sabi natin, ang tagapagpayapa ay madaling magpatawad. Sa aklat ng Genesis, Kabanata 50, talatang 17, ganito ang pagkasabi. Ganito sasabihin ninyo kay Jose, ipatawad mo, isinasamo ko sa iyo ngayon ang pagsalangsang ng iyong mga kapatid at ang kanilang kasalanan. At ngayon ay aming isinasamo sa iyo na ipatawad mo ang mga pagsalangsang ng mga lingkod ng Diyos ng iyong Ama
At si Jose ay umiyak ng kanilang salitain sa kanya. Ang talatang ito yung mga inihabilin ni Jacob na sasabihin ng mga kapatid ni Jose kay Jose pag siya ay namatay. Na sila ay patawarin sa kanilang mga nagawang kasalanan. Bakit? Ano ba ginawa nila? O dahil sa inggit ng mga kapatid ni Jose, pinagbili nila si Jose sa mga halakal. Kaya si Jose ay napunta bilang alipin sa Ehipto. Kaya lang si Jose ay pinagpala at ginabayan ng Diyos na lahat ng kanyang ginagawa ay nagtatagumpay siya. Kaya siya ay naging pangalawa sa Paraon. Una ang Paraon, tapos si Jose na. At nagkaroon ng tagutom. At si Jose ang namamahala. At ang tagutom na ito ay kumalat sa ibang mga bansa. Kaya yung mga kapatid ni Jose pumunta sa Ehipto upang bumili ng pagkain. Dito kinupkop ni Jose ang kanyang mga kapatid, ang kanyang buong sambayan. Kaya nung namatay si Jacob, eto nga, humingi ng tawad ang kanyang mga kapatid at napaiyak si Jose. Dahil hanggang ngayon, hindi niya akalain na iisipin pa ng kanyang mga kapatid na maghihiganti siya. Dahil kinupkop na nga niya eh. Dahil si Jose ay katulad ng ating Panginoong Hesus na hindi mapaghiganti, kundi nagpapatawad at nagbibigay ng biyaya. Kaya nung sinabi niya sa talatang 20 sa mabuting balita, sabi rito, masama nga ang inyong ginawa sa akin, subalit ipinahintulot iyon ng Diyos para sa kabutihan at dahil dooy naligtas ang marami. So, pinatawad niyo siya ang kanyang mga kapatid. At ang kanyang mga kapatid ay nagkaroon ng kapayapaan sa kanilang puso't isip. Kaya din tayo, no? Kapag humingi tayo ng tawad sa Diyos, sa ating mga panalangin, no? Nakakaramdam tayo ng ginhawa, no? Kapanatagan sa ating puso pagkatapos natin manalangin. Dahil ang Diyos, hindi siya mapaghiganti sa mga ginawa nating kasalanan. Bagkos, pinagpapala niya tayo lahat. Tumingin tayo sa taong may mapagmahal na puso. Si David, pinatawad niya sa Shimei. No? Sa aklat ng 2 Samuel, Kabanata 11, talatang 11. Mabuting balita, sana'y limutin na inyong kamahalan ang kasamaang ginawa ko sa inyo nang kayo'y umaalis sa Jerusalem. Patawarin na po ninyo ako sa lahat ng ito. Ito, humihingi ng tawad si Shimei na nakadapa siya sa harapan ni David. Bakit? Ano ba ginawa ni Shimei? Pinagwikaan niya at sinumpa si David ng dumaan ito habang si David ay hinahabol o tinatakasan ang kanyang anak na si Absalom na kinuha ang pagkahari sa kanya. Kaya dito, nung naging hari na uli si David, nakita niya si Shimei, nagpatira pa at humingi ng tawad. Sabi ng mga tauhan ni David, patayin mo na yan, Panginoon. Sinumpa ka niyan. Pero pinatawad siya ni David. At sumumpa rin si David na si Shimei ay hindi mamamatay. Bakit? Kasi si David man ay nagkasala rin kay Urias at Batseba. Kaya, pinatawad ito ni David. Kaya dapat lahat tayo ay marunong magpatawad. Kasi pinatawad din tayo ng Diyos. Kaya kung may nagkasala sa atin, tingnan din natin ang ating sarili. May kasalanan din tayo. At humihingi siya ng tawad. Kailangan patawarin mo siya. Dahil ikaw man ay nagkasala rin sa Diyos.
tingnan natin ang kabutihan ng ibang tao. 1 Corinthians chapter 10 verse 24, huwag hanapin ni numan ang sa kanyang sarili, kundi ang ikabubuti ng kapwa. Para madali tayo magpatawad. Ibig sabihin dito, huwag kang maging makasarili. Huwag puro kabutihan mo ang iniisip mo. Dapat kabutihan ng iyong kapwa. Alam nyo, ang buhay at kamatayan ng ating Panginoon Jesus ay magandang halimbawa ng pagiging hindi makasarili. Nung hinuli siya ng mga tauhan ng punong saserdote sa hardin ng Getsemani, tinagpas ni Pedro ang tenga ng alipin ng punong saserdote. Sinuway siya ng Panginoon. At sabi niya sa Mateo chapter 26 verse 53, o inaakala mo baga na hindi ako makapamamanhig sa aking Ama at padadalan niya ako ngayon din ng mahigit sa 12 pulutong na mga anghel? Ibig sabihin, kaya naman takasan ng ating Panginoon Jesus yung mga sundalo na yun. Pwede siyang humingi sama, hindi na pulutong, kahit isa lang, para patahin yung lahat ng huhuli sa kanya. Pero hindi niya ginawa. Ang sabi niya sa kanyang panalangin, kung maaari, malayo sa akin ang sarong ito. Pero wag ang kalooban ko ang maganap, hindi ang kalooban mo. Dahil kailangan iligtas ng Panginoong Jesus ang mga tao para sa kanila. Ibig sabihin, para sa kabutihan ng mga tao, kailangan harapin at kunin ng ating Panginoong Jesus yung sarong ng kahirapan, ng pagdurusa. Alam nyo, kung ang lahat ng mga tao, isipin nyo, kahit dito lang, kung lahat tayo mag-iisip ng kabutihan ng ating kapwa, hindi tayo magiging makasarili. Palagay nyo, ano ang mangyayari? Masaya. Payapa ang lahat. Walang pagtatalo-talo. Magkakaroon ng kapayapaan hindi lamang sa pamilya, sa inyong mga pamilya, sa inyong komunidad, at maging sa ating church. Amen. Ang Panginoong Jesus ay madaling magpatawad. Pinatawad niya ang babaeng Samaritana. Sa John chapter 4 verse 17, sumagot ang babae at sinabi sa kanya, wala akong asawa. Sinabi sa kanya ni Jesus, mabuti ang pagkasabi mo, wala akong asawa. Alam ng Panginoong Jesus na 5 ang naging asawa ng babaeng Samaritana. At yung kinakasama niya ngayon ay hindi niya tunay na asawa. So, itong babaeng Samaritana, umamin sa kanyang kasalanan. Tunay na kasalanan. Sinabi niya yung katotohanan sa ating Panginoong Jesus. Kasi nung kinompronta siya ng ating Panginoong Jesus, napaamin siya ng ating Panginoong Jesus sa kanyang mga kasalanan. Sa pangakong siya ay bibigyan ng magandang pamumuhay kapag siya ay pinatawad. Nung pinatawad ito sa Samaritana, tuwang-tuwa siya. Sa John chapter 4 verse 28, ngayon iniwan ng babae ang kanyang banga ng tubig at napasabayan at sinabi sa mga tao. Tuwang-tuwa siya. Bakit? Pumunta siya sa ibang tao, sinabi niya yung mga ginawa sa kanya ng Panginoong Jesus. Tayo man, pag nakasumpong ng biyaya sa ating Panginoong Jesus, dapat nagpapatotoo tayo. Huwag tayo magugulat pag tinawag yung pangalan mo. No? Dahil blessing yun. No? Kailangan nagpapatotoo tayong lahat.
Kailangan yung MC natin, hindi na namumblema kung sino magpapatotoo. Mamumblema siya sa dami na magpapatotoo. Kailangan sinasabi natin ang lahat ng mabubuting bagay na ginagawa ng ating Panginoon Hesus sa ating mga buhay. Pinatawad ng ating Panginoon Hesus yung magnanakaw na nakasama niya na nakapako sa krus. At Luke chapter 23 verse 42, at sinabi niya, Jesus, alalahanin mo ako pagdating mo sa iyong kaharian. Napakagandang panalangin. Pero kakaiba ng isang nagbabalik loob sa Diyos. Ngayon, posible sa lahat ng mga tao ngayon na magbalik loob sa Diyos. Bakit? May Biblia. Pero itong magnanakaw na ito, wala pang Biblia noon. At nakikita niya ang ating Panginoong Hesus sa hindi magandang kalagayan. Nakapako sa krus, may koronang tinik sa kanyang namamagang ulo. Nilalait, nililibak ng mga tao. Pero itong magnanakaw, naniwala siya na si Jesus ay walang kasalanan. Na si Jesus ay Diyos. Na siya ay may kaharian. At naniniwala din itong magnanakaw na ito na pag namatay siya, ang kanyang kaluluwa ay mananatiling buhay. At mayroong kaharian ng mga kaluluwa. At ang mga mahala ron ay walang iba kundi si Jesus. At alam na magnanakaw na malapit na siyang pumasok sa kaharian niyo. Ngayon, araw ng mga patay. Bawal pumunta sa sementeryo dahil wala naman doon yung kaluluwa. Nasa paraiso na ng mga mananampalataya na namatay kay Kristo. Lahat. Nandun na sa langit. Wala doon. At sinabi niya sa kanya, katotohanan, sinasabi ko sa iyo, ngayon ay kakasamahin kita sa paraiso. Ito yung buhay na walang hanggan. Mga kapatid, ang kamatayan ay tiyak. Lahat ng tao ay mamamatay. Pero ang mga sumasampalataya sa ating Panginoon Hesus, may kapayapaan. Bakit? Dahil sa kanyang pangako na ang ating kaluluwa ay kakasamahin siya doon sa paraiso, sa buhay na walang hanggan. Ang mga mapagpayapa, masaya silang magpatawad. Masaya sila dahil alam nila, actually, ang mga tagapagpayapa, ang pinakamasayang tao. Sila ang nagsisikat na magkaroon ng kapayapaan sa lahat ng tao. Ano ang layunin nila? Upang maparangalan ang Diyos. Amen. At gayon din upang tularan ang halimbawang iniwan ng ating Panginoong Hesus. Masaya tayo dahil namumuhay tayo na may kapayapaan at kalayaan sa anumang uri ng kaguluhan. Pandemya na, marami nawalan ng trabaho, pero ang sambahayan mo pinagpapala. Kabaligtaran sa nangyayari sa kapaligiran. Walang masakyan, magulo ang mga tao, pero payapa ka pa rin. Bakit? Pinagpapala ka ng Diyos.
Higit sa lahat, dahil makakasama natin ang ating Panginoon sa kalangitan. Ikalawa, ang tagapagpayapa ay nagpapakita ng pag-ibig ng Diyos. Sila ay hindi namimili ng mga taong mamahalin. Mateo chapter 5 verse 45 sabi rito, upang kayo maging mga anak ng inyong Ama na nasa langit, sapagkat pinasisikat niya ang kanyang araw sa masasama at sa mabubuti, at nagpapaulan sa mga ganap at sa mga hindi ganap. Para maging katulad daw tayo ng ating Diyos Ama na nasa langit, kailangan hindi rin tayo namimili ng mga taong mamahalin. Dapat lahat, kaaway mo, mga taong umuusig sa iyo, iibigin mo yan. Huwag mong ibigin yung mga tao lamang na umiibig sa iyo. Dahil walang pagkakaiba yun sa mga taga-sanlibutan. Ganun ang ginagawa nila. Pero tayo mga mananampalataya, inuutusan tayo na ibigin natin ang ating mga kaaway at pakanin sila at idalangin ang mga umuusig sa atin. Pag kami nangyari sa ating mga kapitbahay na masama, tutulungan mo ba siya? Dahil mabait siya sa iyo. Paano kung ang nagkaroon ng problema ay yung mga tao masusunod sa iyo? Yung mga tao, yung mga kapitbahay mo na inaaway ka, tutulungan mo ba sila? O tatawa ka? Buti nga sa iyo, yan lang ba abutin ko? Sabi doon sa Kawikaan, Kabanata 24, talatang 17, huwag daw tayong magalak kapag ang ating kaaway ay nabubuwal. Ang sabi ng ating Panginoong Hesus, ibigin mo ang iyong kaaway. Pakanin mo ang iyong kaaway. Idalangin mo ang mga taong umuusig sa iyo. Ibig sabihin, mapapakita natin ang pagmamahal at pag-ibig ng Diyos kapag iniibig natin ang ating mga kaaway at idinadalangin natin ang mga umuusig sa atin. Ginagaya natin yung pag-ibig ng Diyos Ama. Pinauulan niya sa mga ganap at hindi ganap, at pinasisigat niyang araw sa masasama at mabubuti. Ang bilis naman. Okay, laktaw tayo. Ang tagapagpayapa ay hindi nais na magkaroon ng pagkabahabahagi. Sa unang Korinto, Kabanata 1, talatang 10, ngayon ipinamamanig ko sa inyo, mga kapatid, sa pamagitan ng pangalan ng ating Panginoong Hesukristo, na kayong lahat ay magsalita ng isa lamang bagay at huwag magkaroon sa inyo ng mga pagkakabahabahagi, kundi kayo'y mga lubos sa isa lamang pag-iisip at isa lamang paghatol. Dito, ginamit ni Pablo yung kanyang impluensya upang pagkaisahin yung mga nagkakabahabahaging mga miyembro ng Church ng Corinto. Dahil nagkakaroon ng pataasan. Dahil yung magagaling, yung mahuhusay, iniisip nila na mas angat sila sa mga ibang kapatid nila. Sabi ni Pablo na ang kaharian ng Diyos ay hindi nakadepende sa galing at husay ng pag-iisip at pagsasalita, kundi nakadepende ito sa salita ng Diyos na siyang pinagmumulan ng kapayapaan. Gayon din tayo, no? Kung ginamit ni Pablo yung kanyang impluensya, dapat tayo rin gamitin natin ang ating impluensya upang maiwasan ang pagkabahabahagi
ng mga kapatiran sa church. Halimbawa, yung dalawa natin magkapatid, malapit kayong tatlo, yung dalawa mong kasama, nagkagalit, ikaw nasa pagitan, ikaw ang gumawa ng paraan upang sila ay magkapatid. Dahil ang tagapagpayapa ay nakapokus sa kaligtasan ng bawat kaluluwa. Ephesians chapter 2 verse 14, sapagkat siya ang ating kapayapaan na sa kanya'y pinag-isa ang dalawa at giniba ang pader na nasa gitna ng nagpapahiwalay. Dito pinagkasundo ng ating Panginoon Hesus yung mga Hudyo at mga Hentil. Dahil dati, iba ang paraan ng pagsamba ng mga Hentil at ng mga Hudyo. Dahil sa ating Panginoon Hesus, silang dalawa ay nagkaisa. Sabi ni Pablo, meron ng kapayapaan. Kasi dati magulo eh. Marami silang paraan ng pagsamba. Pero sabi rito ni Pablo, nagkaroon na ng kapayapaan sa pagitan ng Hentil at ng mga Hudyo. Dahil isa na lamang ang paraan nila ng pagsamba. Meron silang iisang Diyos, iisang tagapagligtas, iisang pananampalataya, at iisang pribilehiyo sa kaharian ng langit. Ang layunin ng tagapagpayapa ay mamuhay ng payapa sa lahat ng tao. Sabi doon sa Roma chapter 12 verse 18, kung maaari ayon sa inyong makakaya, ay magkaroon kayo ng kapayapaan sa lahat ng mga tao. Okay? Hindi natin kontrolado yung ugali ng ibang tao. May mga tao talaga mahirap kasamahan. Kung pwede lamang silang itaboy na parang mga ibon. Pero sinasabi rito na kung pag-aaralan at iisipin natin, meron silang magagandang katangian din. Ibang tao. Meron silang magagandang katangian. O kaya, maaaring meron lamang silang pinagdadaanan. Huwag mo sabihin anong problema mo. No? Sabi rito, ang kailangan lang natin gawin pagka gano'n, manalangin tayo. No? Hilingin natin sa banal na Espiritu na turuan tayong mahalin yung mga taong hindi maganda ang ugali. Dahil alam mo po natin yung bunga ng banal na Espiritu na nasa atin ay pag-ibig. Sabi rito, ibigin natin ang ating kapwa tulad ng iyong sarili. Bakit? Kapag iniibig mo ang iyong kapwa, ibinibigay mo sa kanya yung pag-ibig mo. Ano ang ibinibigay mo sa kanya? Ang Diyos. Dahil ang Diyos ay pag-ibig. Bilisan na natin. Ikatlo, ang tagapagpayapa ay tagapagtayo ng mga church. Yan. Sila ay lumilikha ng kapaligiran na may kagalakan kaysa kawalan ng pag-asa. Sa Roma chapter 14 verse 19, kaya nga sundin ang mga bagay na makapapayapa at ang mga bagay na makapagpapatibay sa isa't isa. Yan. Ibig sabihin, ang lahat ng pagtatalo-talo ay dapat nang itigil. Pagtatalo-talo sa inumin, sa pagkain, sa sabat. May naalala tuloy ako. Meron tayong naranasan natin ito. May mga kapatid tayo na talagang nakikipagtalo. Ang sabi sa kanya ni Pastor, Brad, pag-aralan mo, ayaw mag-aral. Kasi ayaw naman niya umamin. Ewan ko, dapat siguro natalakan niya itong
dapat salita ng Diyos lang. Ang krus ng ating Panginoong Hesus lang. Kung magtatalo-talo tayo sa anumang bagay, no? Pagkain, inumin, sabat at iba pa, na hindi, o walang kaugnayan sa salita ng Diyos, itigil na natin lahat yan. Dahil ito, ang mga ito, ay nagiging sanhi ng pagkabahabahagi, paghihiwalay at pagkasira ng ating church. Ang dapat namang ituro ay ang purong salita ng Diyos. Dahil ito ang kaligtasan. Ito ang ating kalayaan. Ito ang nagpapatibay ng church. Ito, dahil sa salita ng Diyos, lumalago ang pananampalataya ng bawat isa sa atin. First Corinthians chapter 14 verse 4, mabuting balita, ang sariling pamumuhay espiritual ang pinauunlad na nagsasalita sa ibang wika. Ngunit, ang iglesia ang pinauunlad na nagpapahayag ng salita ng Diyos. So, dapat yun nakakapagpatibay ang ating i-focus yung ating isip. Kung may mga bagay na magtalo-talo tayo na hindi naman puro salita ng Diyos, stop. Tigil na yan. Hindi makakabuti sa bawat isa sa atin yan. At lalong hindi makakabuti sa ating church, lalong hindi magandang tingnan ng ating Panginoon. Kasi pag matatag na tayong lahat, wala nang tiso-tiso. Wala na. Wala na tayong magiging problema. Masaya na tayong lahat. Papasok ka pa lang sa pintuan, nakangiti ka na. No? Lahat ng magkakapatiran, nakangiti na. Ang masayang pagkakaisa ang makikita, no? Sa ating church. Roma 15. Roma Kabanata 15, talatang 5. Loobin nawa ng Diyos na ng pagtitiis at paggiliw na kayo ay magkaisa ng pag-iisip sa isa't isa ayon kay Kristo Jesus. Alam nyo, sabi ko nga kanina, dapat malago na tayo. Panahon na upang hindi tayo maging katulad ng isang bata. Panahon na upang lumakad tayo na may gulang na. Bakit? Ano ba ginagawa ng bata? Wala lang. Para isigula kaya sa Tagalog. Sa English. Pero yung matatanda, may gulang na, nakatingin yan sa hinaharap. Naghahanda yan sa hinaharap. Ibig sabihin, samantalahin natin ang lahat ng pagkakataon dahil masama ang takbo ng mundong ito. Gumawa tayo ng kabutihan sa ating kapwa hanggat magagawa natin. O kaya, maging seryoso na tayo sa ating paglilingkod sa Diyos. Huwag nang parang bata na para ka lang naglaro pag sumasamba sa Panginoon. Seryoso na tayo. Pag umaawit, talon tayo ng talon. Wala. Mag-worship tayo, sumamba tayo sa ating Panginoon na talagang nasa ating puso. Ayon sa talatang ito, kailangan magkaisa tayo. Lahat tayo dapat gano'n. Ang kanilang presensya, ang tagapagpayapa, ang kanilang presensya ay tumutulong makabuo ng samahan ng pag-ibig niya. Nalaktaw na ako sa
aklat ng Santiago, Kabanata 1, talatang 22. Datapwat maging tagatupad kayo ng salita at huwag tagapakinig lamang ng inyong dinadaya ang inyong sarili. Yan. Pag sinabing ibigin mo ang iyong kapwa tulad ng iyong sarili, dapat mahalin mo talaga. Pag sinabing ibigin mo siya, samahan ng pag-ibig, ay nagtutulungan, nagdadamayan. Ano pa? Nagkakaisa. Kung may problema ang isa, damayan mo ang kapatid mo. Eh ngayong pandemya, pinadama ng ating church yung pag-ibig ng Diyos sa mga kapatid natin na naapektuhan ng pandemyang ito at yung mahihirap nating kapatid. No? Binibigyan sila ng bigas. No? Para malaking tulong na rin para sa pamilya. Ewan ko kung hanggang ngayon. Wala na. Katukin niyo si Pastor para magbigay uli. Huwag kayo tumingin sa akin, sa kanya. Sa ating mga kapitbahay, kahit konting ulam lang, ipakita mo yung pag-ibig ng Diyos sa ating mga kapitbahay. Mamigay ka. Pero babala ko lang sa inyo mga kapatid, kapag mamimigay kayo, huwag yung malapit na mapanis. Kasi karamihan nagbibigay pag malapit na mapanis Dapat yung bagong luto. Kung mamimigay kayo, yung bagong luto. Huwag naman yung kahapon pa yan. Hindi na nakalulugod sa Diyos yung pag ginawa mo yun. Hindi na pag-ibig yun. Kailangan yung bagong luto. Sabi nga, ang tagapagpayapa ay tagatupad ng salita ng Diyos, hindi lamang tagapakimig. May action tayo. Pag sinabi mo pag-ibig, ibig sabihin, tulungan mo siya. Pag yung may naghihirap, tulungan mo. Sa Roma chapter 12 verse 9 and 10, sabi rito, ang pag-ibig ay maging walang pagpapaimbabaw. Kapuotan ninyo ang masama, makisanib kayo sa mabuti. So kung ang pag-ibig walang mapagpaimbabaw, kailangan tunay na pag-ibig. Sa verse 10, sabi rito, sa pag-ibig sa mga kapatid ay magmahalan kayo. Sa kapurihan ay ipagpauna ng isa't isa ang iba. Dito sa talatang ito, pagkatapos talakayin ni Pablo ang tungkol doon sa kaloob ng banal na Espiritu, kanya sinabi, maging tunay ang inyong pag-ibig. Kasuklaman ninyo ang masama at pagkaibigin ang mabuti. At sa uli sinabi niya, mag-ibigan kayo na parang tunay na magkakapatid kay Kristo. Isang samahan ng pag-ibig, magkakapatid kay Kristo, na nagtutulungan at nagdadamayan. Ang tanong, nais mo bang maging miyembro ng samahan ng pag-ibig ng ating church? Ang tagapagpayapa ay dapat magkaisang bumuo ng isang samahan na may pag-ibig bilang magkakapatid kay Kristo dahil sila o dahil tayo ay mga anak ng Diyos. In conclusion, ang tagapagpayapa ay namumuhay ng tulad ng ating Panginoon Hesus. Ikaw ba ay mapagpatawad na tao? Madali ka bang magpatawad?
Pinatatawad mo ba ang mga nagkasala sa iyo? Pinakikita mo ba ang pag-ibig ng Diyos sa iyong kapwa? Ikaw ba ay bumubuo? O ikaw ang nagiging dahilan ng pagkasira ng iyong kapwa? Ganapin natin ang mga ito upang gayahin natin ang ating Panginoon Jesus at tatawagin tayo mga tagapagpayapa. Mapapalad ang mga tagapagpayapa dahil ikaw ay tatawagin anak ng Diyos. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Tayo po ay manalangin. Pero bago tayo manalangin, inaanyahan ko lahat na tumayo at ipanalangin po natin ang ating bansa muna na naharap sa isang malaking problema, na may problema na nga tayo sa pandemya, dinadagdagan pa ng mga bagyo. At itong bagyong Rolly na sinabing magiging malakas at tatama sa Metro Manila, ipanalangin po natin siya sa ating Panginoon. Tayong lahat ay yumuko at tumigil. O Ama naming nasa langit, banal at dakila, marami po salamat sa pagkakataong ito na muli ay dumulog kami sa iyong presensya. Ikaw na pinakamakapangyarihan sa lahat ng bagay ay sumusunod sa iyo. Maging ang bagyo, maging ang anumang uri ng sakit, sa salita mo lamang ito ay humuhupa. Ama, ang aming bansang Pilipinas ay naharap na naman sa isang malaking problema tungkol sa bagyong papasok sa aming bansa o maaaring pumasok na ang bagyong Rolly. Ama, kung hindi naman may iwasan na dumaan ito sa amin, dalangin ko na pahinain mo po ito. Dalangin po namin na hindi ito makapaminsala ng marami sa kabuhayan ng mga tao ng mga kababayan namin. Bagkos ang ulan na dadalhin nito ay magsilbing malaking pagpapala para sa mga magsasaka at sa kakulangan ng tubig sa aming paligid. Marami po salamat. Gayon din, Ama, maraming salamat sa oras na ito na ipahayag ang iyong makapangyarihang salita. Tunay na napakabuti mo dahil lagi mo kaming binibigyan ng kaaliwan, ng kapayapaan sa aming mga puso, na anumang mangyari sa aming bansa, patuloy kang nagsasabi sa amin na ang kapayapaan mo ay lagi mong ibinibigay sa amin. Ama, marami po salamat. At doon sa mga kakulangan ng mensaheng ito, ikaw po ang bumuo sa bawat isa sa amin. Patuloy mong itanim ito sa matabang puso upang magrema ito sa amin lahat. At tunay na makita po namin na ikaw at ikaw lang ang pinanggagalingan ng aming kaligtasan, ang aming kapayapaan. Marami po salamat sa pangalan ng aming Panginoon Jesus at sa gabay, patnubay ng banal na Espiritu na pinanahan